likewise, we also remember the lives of our spiritual fathers. Dagit inaramat ni Apo Dios nga nangirugi iti trabaho na. Amen. Amen. Ito yung lugar ti Happy Halo. Amen. And I do believe nga kadatayo am amin do nga dagiti kakadwa tayo ditoy nagapuda ti dadto mga church. Likewise, they all will always remember dagiti am amada mo iti pamati. Amen. Hallelujah. Amen. At naibagnal daw tayo. Makan tayo iti libro ni Timoteo. Praise the Lord. Di kalman ang kami nga nakipanijay puguta kada iti fellowship tayo pimanijay San Luis. Uroy pa no taltalo dagijay dandanunan tayo iti nga kararwa. Still kasapulan da iti Amen. sa uti apo. So nga praise God ta kinaduhandak ni Brother Efren. So nga duwa kami nga napanijay San Luis. So, dajay, nag-celebrate kami matit anniversary nga sinansalimit ni sa uti apo. Amen. At the same time nga alam mo nga First dagiti kakabsat niya San Timothy. Luis kat tinaminsan kat pinanunot daw when manilagip da iti kinaibag First niya Apo Diyos at Timothy. sipon tayo gana kat adang agsersergida pa ilang. Amen. 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 And the spiritual father tayo ti intag are han nga hindi malayo sa kanila kundi mismong kapamilya nila, so yak-yak sila kahapon din naman sa fellowship namin. So Amen. praise the Lord for that. And buksan natin ang ating Biblia doon sa 2 Timothy Yes, 2 Timothy. verses chapter 1 verses 6 to 14. Ito ang binigay ng Panginoon sa akin na parang pagka bulay-bulayan din natin. And it's just good to remember our spiritual fathers, and it's also the admonition of Paul to Timothy. Amen? Sabi niya dito, doon sa 2 Timothy 1:6 to 4, sabi niya dito, dahil dito ay pinaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpatong ng aking mga kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka na ng mga kahirapan. Dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus at parang panahong walang hanggan. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nagalis ng kamatayan at nagdala ng liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Na sa bagay na yan ay ako itinalaga na tagapag-aral at apostol at guro. Dahil dito nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Ngayon may hindi ako nahihiya, sapagkat nakilala ko yaong aking sinasampalatayaan yanan, at lubos akong naniniwalang siya'y nakapag-ingat ng aking ipinagkatiwala sa kanyang hanggang sa araw na iyon. Amen. 13, ingatan mo ang mga ulirang salita nang gagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nanahan sa atin. Nanalangin tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Lord, sa buhay ng bawat isa Amen. sa aming Panginoon. Hallelujah. Hanggang ngayon ay ikaw ay nagiging faithful sa aming Panginoon. Amen. At narating namin ang panahon ng buhay namin na patuloy kami magsilbi sa iyo. Patuloy namin na we continue, Lord, to enjoy the blessings of being with you. Amen. The blessings of being steadfast in our faith, Lord. Continue to give thanks unto you, Lord, for Hallelujah. your faithfulness. Dahil minsan di mo kami pinabayaan. Pagkus pinapakita mo na tunay kang Diyos. As your promise that you will Yes, never tunay leave nga, us nor forsake us. And that you're going to continue to
finish the work that you have started in us. Hallelujah. Lord, as we remember, Father, yung mga ama namin sa pananampalataya na nagtanim ng mga buti, Lord, sa aming mga buhay. Hallelujah. Salita. Lord, we remember them, Father God, and we thank you for their faithfulness and for finishing their course in this life na they have lived the legacy na aming gagawin din, Panginoon, sa aming buhay, katulad ni Paul at saka ni Timothy, Father God. Amen. That we believe that your words, even this time, admonishes us and teaches us and encourages us to continue, Lord, to walk doon sa race na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Father God. Amen. And I pray, Lord, that you will bless your words, that, Lord, it will continue to encourage us, continue, Lord, to guide us, and strengthen us, Father God, that we'll also finish the race na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Hallelujah. Panginoon. Amen. Lord, basbasan mo ang bawat makikinig ng iyong salita, Lord. At pumanaw kami dito, nga napnapnuan ti bendisyon, nga nagapuken Tuwen ka. ka di apo. And Lord, at daapo nga, napapigsa kami pa, kapabangan, Espiritu Santo. We give you all the praise and glory. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Bless the Gusto kong pamagatan ito na this is Paul's admonition to Timothy. As we remember also, as I said a while ago, as we celebrate the 50th anniversary of the New Testament Assemblies of God, we should also remember those who have sown the seeds in our hearts. Amen? Yes. Yung mga ama natin sa pananampalataya. And to remember it, si Reverend Dorothy Tamakin, siya yung founder ng New Testament Assemblies of God. And sa mga elders na mga pastors na silang ginamit ng Panginoon dito sa Happy Halon, Pastor Clem, Pastor Delphine, bilang yun, kundi yung mga pastors natin, sina Pastor Alex, of course, Pastor Rosalyn, and Pastor Arsenio, Pastor Arsenio, Pastor Esmeraldo. Yun yung mga alipin ng Panginoon or alagad ng Diyos na kanyang ginamit dito sa Happy Halloween. As I've said doon na yung mga kasama natin dito sa Jesus Loves You, they really don't, hindi sila lumaki dito, but I do believe that in their hearts also, they also remember their father in faith. Amen? Amen. So let's go to our text. As I have read a while ago, ito ay paalala ni Paul kay Timothy. We know that in verse 2, doon tinawag siya ni Paul na siya ay isang beloved son, no? Yung iniibig niya na anak sa pananampalatayan, no? So makita natin doon na si Paul ay siya yung spiritual father ni Timothy niya. Makita natin doon that Paul mentored Timothy in his faith and even guided him in his ministry, no? So he took the father role sa buhay ni Timothy. So that's why masyadong close sila, no? Masyadong close sila at hindi yun kundi tinitingala ni Timothy si Paul bilang isang ama niya sa pananampalataya. I do believe na gusto niya yung tularan din kung paano lumakad, paano nagsilbi si Paul. Ganon din ang gusto ni Timothy na mangyari sa kanyang buhay. Amen? Yes. So, makita natin doon na sabi niya doon sa 1 Timothy, even in 1 Timothy 1:2, sabi niya, my true son. My true son. Kaya yung totoong anak. Bilang, though I have said alam naman natin na walang anak si Paul dahil siya ay symbol of the rest of his life. Diba? Yes. But then, sinabi niya doon na kasi nakita niya yung paggagalad ni Timothy that he was born in a Christian family. He was reared by his lola, his grandma, who is Luis, at saka yung mama niya na si Eunice. So, they are all serving the Lord during that time. Amen. And Paul, pinaalalahanan niya si Timothy, unang-una makita natin doon sa verse, doon sa binasa natin doon sa verse 6. Sabi niya doon, unang paalala ko kaya admonition ni Paul kay Timothy, sabi niya dito, dahil dito ay pinapaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo
sa pamamagitan ng pagpatong ng aking mga kamay. So, unang-una makita natin doon na sinabi ni Paul kay Timothy. He told Timothy, or he advised Timothy, or he encouraged Timothy to stir up the gift that was given to him. Amen. So, what is the gift of God given to Timothy? O ano ba yung kaloob ng Diyos na ibinigay niya sa iyo? Probably yung spiritual gifts natin. Alam naman natin na pag-aralan natin dito sa loob ng church yung mga spiritual gifts, gift of prophecy, gift of tongues, gift of serving, diba? Maraming gifts ang pinagay ng Panginoon sa atin. Aside from the 9 gifts of the Holy Spirit. Amen? So, kaya yung natural gift natin, ano ba yung ability mo na pwede mong gawin? Masipag ka ba sa pagluluto? Masipag ka ba sa paglilinis dito sa loob ng church? Ano ba yung mga natural, magaling ka kumanta? Yan, those are natural gifts na bigyan ng Panginoong kaloob ng Panginoon. And those spiritual gifts were given by the Holy Spirit and to equip and to help every one of us to be able to be used in the ministry, no? Para ma-build up ang body ng Kristo o kaya ang iglesia ni Kristo o yung mga believers o tayong mga nanampalataya sa Panginoon. Amen? Yes. So makita natin doon na sabi ni Paul kay Timothy to stir up his gift that was given unto him. Ano ba yung mga bagay na nung unang-una ka naman nanampalataya sa mga young people ay gusto mong gawin? Maagang pupunta sa church, maagang mag-practice, you know? Laging, on fire na magpuri sa Panginoon. How about this time? No? Ano na nangyari ngayon? Makita natin during the time that even Paul was facing death and execution. Yes. No? And he will be departing very soon doon sa time na yon na nagmi-minister siya kay Timothy. But from time to time, hindi siya naumahan na naumay na nang bagbagatin ni Timothy because masaknan lang na isunakin ni Timothy. He wants Timothy to get his message and he wants Timothy to follow his footsteps. Yan? So makita natin doon na sinabi niya doon na huwag mong pabayaan ang iyong spiritual gift. Huwag mo siyang pabayaan na mamatay. Pero paningasin mo pa. Keep it blazing. No? To its Hallelujah. hottest point. Amen. Keep stirring your gift, sabi niya doon. Amen. Never letting its flame lose any of its intensity. Huwag mong pabayaan. Mamatay yung apoy. Mamatay yung gift na binigay o kaloob ng Panginoon sa iyo. Amen. You need to use your gift to minister to the Amen. people. Huwag kang susuko. Yes. Huwag kang mawawalan ng sigla. Pagkos, paningasin mo pa yan. Yan ang sabi ni Paul kay Timothy. In other words, even we are facing, and I do believe that even our forefathers, our fathers in faith, will also tell the same thing likewise with us at this moment. Na sabi niya, asan yung gift mo? Pag mo tinago? Stir up your gifts. Gamitin mo, paningasin mo. Rekindle it, renew. Ask God to renew the right spirit in you that you have somewhere in you. Though we face many trials and tribulation in life, let us be aware that the gift is still in you. Ano man yung kalagayan mo, ano man yung sitwasyon mo, ano man yung feeling mo, the gift that God was given you, the gift that God has given you, ay nandyan sa loob mo. Hallelujah. Gamitin mo yan in any time na pwede mong gamitin to minister to someone who is in need. Yes. Naging aware ba kayo minsan sa buhay ninyo na nandun kayo sa lowest point ng buhay ninyo spiritual? And then here comes your friend and ask for counsel. And kinaya mo silang kinansilan. And then you'll just be amazed na sabihin mo, wow, ako na nga yung nanlulupay-pay, but still, may guts pa ako. And the Holy Spirit showed me how to counsel that friend of mine who
wherein you find him or her encouraged. Natauhan siya. Praise God. Hallelujah. Amen. Sana ganun tayo na no matter how we face what we are facing, ano man yung kalagayan natin, let us remember na meron tayong gift na binigay ng Panginoon, and we need to use that gift to minister to the Hallelujah. needs of others. Amen. Even in that time, ikaw ay nangangailangan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. And John chapter 5, makita natin doon yung mga multitudes ng may sakit, mga lumpo, mga pilay, mga bulag. Wala silang magawa sa buhay nila. Nandoon sila sa pool, naghihintay na ito ay may darating yung anghel ng Panginoon at ito ay, anong Tagalog sa kitiwaron? Siguro na dyan hahaluin yung tubig at sino yung unang pasok doon sa pool ay siya ay maagasan, no? Siya ay ma-healed. And all these multitudes of impotent people were waiting for that water to be stirred up. They are powerless. Wala silang magawa. They are very weak. They are waiting. They are waiting for God, for the angel of God to stir up the water. Are we doing this? Are we waiting? Do we keep hoping for the best to come in our lives? We are waiting for miracles to come into our lives, Amen. into our situation na nahihirapan tayo. Pero sabi ng Panginoon, you yourself need to stir up that faith. You yourself need to stir up that faith. You yourself need to stir up the 9 gifts of the Holy Spirit in your heart na hindi na kailangan na ako pa yung hihintayin mo. Dahil binigay na ng Panginoon ang lahat-lahat sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. We do not need to wait. We can do it by the power of the Holy Spirit. Sabi ng pinag-aralan natin kanina, ang Holy Spirit ay nasa sa atin. Amen. Let's ask the Holy Spirit, Holy Spirit, what can I do? God, what will I do? Na pwede kong gagawin para ma-stir up yung gifts sa akin. Yes. You know, we remember during the day of the Pentecost, you know, remember the power of the Holy Spirit that came upon those people who were in one accord in the upper room. Doon sa Acts 2, 1-3. They were in one accord in one place. And there comes a sound of rushing wind. And then the cloves of tongue came down to each and every one of them, and they speak in tongues. They were filled with the Holy Spirit. So I do believe, sabi ng Panginoon, that, you know, let us not be drunk with wine, but let us be filled with the Holy Spirit. Kung gusto natin na ma-stir up yung gift ng Holy Spirit, pwede naman natin gawin ito. Let us cry out to the Father. Let us be in one accord and wait for the Lord and seek Him and be filled with the power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. I do believe that Timothy was facing these circumstances also in his life. Siguro nandun din sa punto ng buhay niya na disappoint siya. Nandun din yung mga stress sa buhay niya. Nandun yung sorrows niya. Nandun yung mga heartaches niya. Nandun yung lows and high lows niya sa buhay niya. Nandun yung mga regrets niya. Nandun yung trouble, yung grief. Lahat ng pasakit sa buhay, sa buhay na sa kalagayan niya. And he needs, as Paul admonishes him, that he needs to stir up the gift that was given unto him. Amen? Amen. Ano ba yung mga bagay-bagay na ginagawa natin nung una tayo na nampalataya?
Ang dami nating mga excitement noon, no? Na-overjoy tayo. And then as the years pass, yung parang napapabayaan na natin. But we need to rekindle those. We need to re-steer it, no? We need to agitate it. We need to move. We need to shift. We need to shake it. Amen. Hallelujah. Kailangan na meron tayong gagawin doon sa pananampalataya natin o yung sa kalagayan natin. We need to steer up the gifts that was given unto us. I do believe that each one of us has gifts. Spiritual gifts and natural gifts na binigay ng Panginoon sa ating kaloob ng Panginoon yun dahil yun ay gusto ng Lord na gamitin natin para sa kalalago ng iglesia niya, kalalago ng bawat isa sa atin, unang-una sa personal na buhay natin, and then sa mga kasamahan natin sa loob ng church para tayo lahat ay lalago at lalaki. Amen. Spiritually. Magiging matured tayo. Amen. Hallelujah. Number 2, and verse 7 sabi doon, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Sabi ni Paul encourages Timothy not to fear. Takot kuminsan ang siya yung nagiging balakid natin para gawin natin yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Amen? Amen. Sabi doon, for God has not given us the spirit of fear, but of love and of a sound mind. So often we as believers, takot tayo na gamitin yung mga gifts natin, yung mga natural gifts natin. We fear speaking of Christ, natatakot tayo na mag-share ng salita ng Panginoon, mag-share ng gospel. Natatakot tayo na makutya, ba? Pinagtatawanan. Natatakot tayo na they will mock us. Natatakot tayo na mapapapahiya tayo sa mga tao dahil, we know that the gospel is a foolishness to those who do not believe. But Paul encourages us. Not Paul, but our spiritual fathers, our pastors encourages us not to be fearful. Do not fear even the all say kinds of evil against you, but rejoice because you remember the prophets that were before you. They were also persecuted because of Christ. So likewise, hindi tayo exempted doon. Pagtatawanan tayo, even our mismo na pamilya, tayo hutupay katawaan na tayo niyan. Asaran na tayo, kinukutya tayo. That's a part that we do not need to fear. Hindi tayo matatakot kung ano yung sasabihin nila sa atin. No? Maybe they will say that you cannot sing. Praise the Lord, dahil we have the freedom to sing and glorify God no matter anong klaseng boses yung boses natin. Agpalawad, agpadaya man ti boses mo, nagkinantaam ni Apo Diyos, may ayon ni Apo Diyos yung kitao, katawaan da ka. Hantayo man nga makapagkararag eloquently or agbedal-bedal tayo man nga agkararag, but praise the Lord. Who cares? That's right. Katawaan da tayo na ipukaw tayo ni Jesus. And again, as Paul said, that do not fear. Do not fear to use the gifts that God has given you. Amo tayo nga raramaton tayo dagitoy nasagot ng inted ni Apo Diyos kada tayo para ti pakaiday-dayaw na. Amen. Amen. And there is nothing to fear. There's nothing to be ashamed of. Amen. Di ko makid di ati kakapal mukha tayo niya. Pasla dagi di kakadwa tayo nga ko. Ibagada nga namati da. Kanda di house to house dati man napipingat da nga pan ag house to house. So nga naman minsan kat mabainak ti sarili. Datayo nga ko na tayo nga mangikas ka sa bati pudno datay ti mabaing apan mangikas sa bati sa uti Apo. While dagi di daduma nga ti amu dapat de jar aramidan da nga panangikas ka sa bati sa uti Apo ket isu ti pakaisalakanan da. So dakit ti natataraki, so dakit ti very bold nga ag share ti sa ni Apo Dios. Let us not fear. Amen.
360 times na sa mga dayjay nga ina isurat iti sa uti apo yung nga, do not fear. Hantayo ko mga agbutang. Mas kabutang tayo kumada dyan makapatay iti karawa tayo kaysa dagiti tao nga mangumsi kada tayo. Amen? So, are you ready to share the gospel without fearing someone? Good. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So ada iti prospect yung nga i-share natin sa uti apo kayo ayaban ni Pastora ta. Amen. Ado ti free time na tata. Amen. Hallelujah. Yes. Kadwa Hallelujah. na kayo ni Pastora. Praise God. Hallelujah. So do not fear. Do not fear. Yes. Hantay ko mga agbutang agsipot ta daytoy. Iti wagas nga maamanda iti panakaisalakan. Siguro maminsan ti pampanunutan tayo ko kas ano nga shirak da jikot nalalaing tupay. Natamtarak-tap tupay no siya. Ya, anak nga pagsawon. Kung kuna ni Apo Dios, do not fear. Isa o ti Apo, do not fear. Awan ko maiti kabutang tayo uray siya sino dayta nga professional. Ada ko maiti waya-waya iti sa o ti Apo. Agsipot ako na antay ti sarili tayo that God has not given us the spirit of fear but of love and of a sound mind. Yeah? Limpyo, usto. Dadya isi-share tayo. Yeah? As I've said, even na katawa da, katawaan da tayo man, but then, who cares? Who cares? Nararamidan tayo tibanag nga may pahay kini ako Diyos. Amen? Amen. And number 3, kuna na verse 8, huwag mo nga ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Next, number 3, sabi niya, do not be ashamed of the gospel. Yeah? Huwag sana natin ikahiya ang Ebanghelyo. Sabi ni Paul, huwag mong ikahiya ang Ebanghelyo at huwag mong ikahiya ang paghihirap. You know? Kaakibat ng pag-share ng gospel ang kahirapan, you know, suffering because of the gospel. Do not be ashamed of the gospel. As I've said a while ago that the gospel might be unpopular, the gospel seems unacceptable sa mga tao. Amutay-umot na ito. Nga, oray ka tayo tupay edikot, pilosopo tayo. Diba? Many times, people will try to share with us the word of God. Nagkatawaan tayo. Hanap pulos na sinumbrot. Ijay puso tayo. Yeah. And Paul encourages Timothy not to be ashamed in sharing the gospel. For knowing, in Romans 1, says ko na it is the power of God for salvation. Isuti pa nakabalin iti Diyos para maisalakan dagiti tattao. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. Amen. Praise the Lord. Agsipot ta dinanon da tayo dayto nga gospel. Yes. Tinaimbag nga damag nga dayto pa nakaisalakan iti kararuha tayo. Ngantay nga agtalinaed nga si babasol. Iko nang TMC tayo tayo nga naparabor ti Dios. Amen. Amen. Really He is. Naparabor ti Dios. So naparabor ti Dios di tayo kumanga ibain nga ibingay iti sa uti apo kadagiti tattao. I do believe that when we become faithful in sharing the word of God at adapay nga nainayunan ni Apo Dios dagiti trabaho nga ited nakadatayo. Amen. Amen. Imagine ang tayo lang dati ibaga ni Apo Dios, welcome my good and faithful servant. That's right. And kastamot ti tao wenno iti adipon ni Apo Dios nga nagbalin nga matalak nga mangikasaba iti sa uti Apo. Tapno adda dagiti maisalakan ko na nagtuking ka. My good and faithful servant, you have been faithful over the little. Now come up little higher, and I'm going to make you ruler over much. Aramidan tayo kuma iti wagas nga panakaikasaba iti sa uni Apo Dios. Amen. Kunan DJ nabasa ko na DJ, wear it to your t-shirt. Yeah? So praise God kadagiti young people nga agpo-print kadagiti t-shirts da kadagiti scriptures. Amen. Amen. Get it to your coffee mug. Yeah? Alam ko mga even isunga ko na ni
Di ko na iti New Old Testament nga write them in your heart, write them on your forehead, on your arms. Kuna na ijay niya. And even ijay balbalay tayo ada kumadagiti na isurat niya scriptures nga basbasaan tayo mang remind sa tayo. Nga dagiti bisita tayo kus mabasa da and they will be blessed. Amen. Because we know that the word of God will not return to him void. No di kat ada iti aramida na iti biyag iti may sangatawan. Who knows? At that moment kat nagsauti Espiritu Santo iti puso na dadya nga tawa nakabasa iti scripture nga da iti t-shirt mo. The word of God ministers in every season and everywhere in every heart. Amen. Amen. Edi kano dadya iti Sunday ba dadya? Ada kami jay pugo. Ada kay jay pugo. Imay ni Pastor Chunal nga ako expectaron iso na maumay. Di may iso na ko, ay Pastor, agbingay ta. Ni-reject na ako na ikaw yung sinabi ni Pastor na bahala sa lahat, sabi niya ganun. Hindi pwede yun kasi nandito ka. Pagbingayan ta ko na. Siya ti ag Sunday school, si Kati ag kasaba. And siguro nagpanpanood sa Isus siguro, and then through the conviction of the Holy Spirit, nag-inikat na niya ko, nag-t-shirt iso nati, I can do all things through Christ who strengthens me. Kinakantsaman ko siya, sabi ko, Pastor, sabi ko ganun, look at your shirt, sabi ko ganun. Totoo nga ginawa mo yung gusto ng Panginoon na gagawin mo. Kasi at the end, tumayo siya yung nag-share ng message. And I'm so amazed na yung mensahe ng Panginoon is just tugmag talaga dun sa panahon na yun. So you see, doon sa t-shirt ni Pastor Chernally, sabi ko sa kanya, I can do all things. Oh, praise the Lord dahil you can do yung inaas ko na gawin mo na maghati tayo sa blessings ng Panginoon. Amen. So, yun, do not be ashamed to wear the logo of Christ in your life. Kung yung mga tao dito sa mundo, mayroon silang Prada, Ralph Lauren o ano ba yan, Guess, kaskada, anyaman nga signature nga bags or bado. Kada tayo kamamot ni Kristiyano, ada ko matilogo na Jesus nga. Amen. So tayo, amen. Hindi man nakikita sa pananamit natin, hindi man nakikita na Jesus yung mga damit natin, but din sa buhay natin, sa pamumuhay sana natin, sa pagsalita natin, sa pagkilos sana natin, sa pagsuot natin ng damit, sana nakikita doon na tayo ay Kristiyano. Amen? Hallelujah. Hallelujah. And that's the way how to share the gospel. Yeah? In every aspect of our lives, makikita doon na tayo ay Kristiyano. Amen? Adda ni Kristo kada tayo. Hantay ko mga ibain nga isuot ni Kristo itibiyag tayo. Amen? Hala nga dahil as I've said a while ago that it's not just being ashamed of the gospel, but then let us not be ashamed to suffer for the sake of the gospel. Share in suffering for the gospel. Ijay verse 12 ko na naijay. Dahil dito nagtiis din ako ng mga bagay na ito ngayon, may hindi ako nahihiya sapagkat nakilala ko ang aking sinasampalatayanan. At lubos akong naniniwala na siya nakapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yun. Ingatan mo ang mga ulirang mga salita. Okay? That's it. Kaya hanggang araw na yun. Amen. Verse 12 dun sa 1 Timothy 6. Let us share in the suffering and sharing the gospel. Amen? And nandun na yung pangungutian, nandun na yung mockery, nandun na lahat yun. Yung mahirap natin na aakyat sa bundok na mag-share ng salita ng Panginoon, kaakibat na dadyahin niya. Ni Paul, makita tayo tibiyag na nga do, tirigat nga nilakam naga po, iti panay kasabanat ti sa uti ako. But it didn't hinder him because he knows kung to believe. Kung na naijay nga mamati iso na kabailan na nga idulin, dagiti banag nga iso nga in talot ni Paul kanya na. So likewise with Timothy also. And likewise with us also. God is able to take good care. Finish
the work that He had started in our lives. Agsipod ta mamati tayo nga iti nangirugi, iti pamati tayo is ni Apo Diyos mismo. And He will be finishing it because He had already finished it in the cross of Calvary. The only thing we're going to do is to keep believing and keep walking and keep serving the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Number 4, sabi doon, sa verse 14, 13-14, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang nanggagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nanahan sa atin. Okay? And I also read in 1 Timothy 6:20, sabi doon, 1 Timothy 6:20, sabi doon, O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at mga pagsalungat na maling tawag ng kalaman. Number 4, sabi doon, guard the good deposit entrusted to you. Ingatan, pakaingatan natin ang mga bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ano ba yun, mga bagay na yun? What is that good deposit na ibinigay ng Panginoon sa atin? Possible, the gospel in its fullest sense. Kaya yung buong kahulugan ng Ebanghelyo. O kaya yung entero na kabuuan ng pananampalataya ng isang Kristiyano. No? As the Lord have commanded His children during the Old Testament and even up to this time that we need to keep His commandments. Amen. Ingatan natin. Sabi doon sa verse 13, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Hold fast. Or sabi doon, follow the pattern of the sound words. And what are those sound words? They are Jesus' teachings. Yung mismong salita ng Panginoon na nasa atin. Pakaingatan natin. Amen. Huwag natin pabayaan mahaluan yon ng mga palso nga sursuro. Mga false doctrines. Kaya yung paggamit ng mga tao na iba yung mga purpose nila o iba yung pang-personal nila, you know. Paul challenges Timothy to continue following in his footsteps and to continue in faithfulness in spite of the hardship. And also he encourages Timothy to protect the gospel message, which is the pattern for life and the measure of a person's relationship with Christ. Binigay ng Panginoon ang kanyang salita sa atin. Kuna na may isang writer nga impautang ni Apo Diyos sa unang kadatayo. Tapno dayta nga inutang tayo isubli tayo kini Apo Diyos. Nga awan iti kurang na, awan iti surok na in the last days. Nga adda iti naramid na iti biyag tayo, adda tinaramid na iti biyag tinadlo mga tao. And the good deposit that God has given us, awan sabay no dijay sa una, as I've said nga iso nga inted na kadatayo. The gospel of truth. Iso nga adalan tayo dadjay doktrina nga isu nga insur di ama tayo ti pamati nga nagapu iti Biblia. Tapno dat tayo ammo tayo ti pinati tayo. Amen. Umay man dagiti palso nga sursuro, umay man dagiti ado-ado nga isuro da dagiti tattao. Tapno mawindang da hantayo pulos nga mayoawan as sipota. We have received the gospel of truth. Hana nga dayta no dijay ministry kung saan ay tinawag si Timothy. Hindi lang yun kundi yung mga
gifts ng Holy Spirit sa atin, yung mga natural gift natin, yung mga spiritual gifts natin. Di lang yan, kundi yung responsibility natin na mag-aral sa salita ng Panginoon at magturo ng katotohanan, kaya yung salita ng Panginoon. Always, wherever we are, and whenever we have an opportunity to do so. Hindi lang yan, kundi yung to lead others. Kung ikaw ay pastora, yung mga flocks mo, no? Makaingatan mo. Hindi lang yan, kundi yung pananampalataya din natin, kailangan ingatan natin. Amen. That we are in the right faith, we are in the right relationship, we are in the right relationship with Christ. Alam natin kung ano yung kinatatayuan natin, kung ano yung sinasampalataya na pinapananampalatayaan natin. Kung ano yung narinig natin, kung ano yung katuruan sa atin. Let us continue to guard whatever na na-receive natin sa Panginoon. Kung ano yung tinuro sa atin, kung ano yung mga doktrina natin, kung ano yung mga gifts na nasa atin, kung ano yung ministry natin, kung ano yung mga responsibility natin, pakaingatan natin at patuloy natin palaguin, patuloy natin na pangalingasin. Amen. Kung nawawalan man tayo ng ningas, let us remember Paul's admonition to Timothy. We need to stir up the gift that was given unto us. We need to do something. Hindi lang tayo nanalangin sa Panginoon, naghihintay sa Panginoon, but we ourselves. Binigay ng Panginoon ang salita niya na kung paano tayo mag-respond, kung paano tayo kikilos para matanggap natin kung ano yung mga bagay na kailangan na tanggapin natin para magamit tayo ng lubusan ng Panginoon sa ministry na pagkatawag natin. Sa mga young people, huwag ninyong sabihin na kayo ay mga young people. The reason why you are here is God is training you. Nandito mga ina ninyo sa pananampalataya, mga tatay ninyo sa pananampalataya na, just like Paul, na gusto namin makita yung mga buhay ninyo na patuloy na nababago, patuloy na paggamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. And I hope it is a challenge for every one of you na sa mga young people na nahihiya na tumayo dito sa harap. Stir up the gift. You have the gift. Yes. No? Na binigay ng Panginoon sa inyo. Testify the goodness of the Lord. Overcome that fear. Where God has not given you the spirit of fear but of love and of sound mind. Yung sinasabi mo, yung sabihin mo sa harap ay totoo yun. It's all about you in Jesus. Amen. Mga young people, sana meron tayong natutunan sa araw na ito at aking binibigay ang huling oras para pagpanalangin tayo ni Pastora Sally. Thank you, Pastora Sally. Thank you sa pakikinig. God bless us all. Dakil nga panagyaman, Pastora Letty, sa napakagandang mensahe po na binigay ng Lord through you. And totoo po yun, na yung naiwan, at the admonition itong si Timothy sa kanyang father of faith. So, praise God. Ngayon po ay ating naalala ang anniversary ng ating corporation. Yes, the New Testament Assemblies of God. Sa kanyang ika-50th anniversary ngayong buwan na ito, ngayong panahon na ito. So, happy anniversary po sa ating lahat. Amen? Amen. Ang New Testament Assemblies of God po ay nag-umpisa noong 1975. At ito po ay binuo ng mga ilang pastors. Ang New Testament Assemblies of God po ay came from Assemblies of God.
dahil po sa mga bagay na siguro ay plano ng Diyos na maparami pa ang gawain. Alam po niyo, isang puno may makanya-kanyang sanga kasi. So para po ba tayo naging isang sanga mula sa isang puno? Ang ating Panginoong Kristo at ang isang sanga na ito ay ang New Testament Assemblies of God. Sila po ay nagmulang lahat sa Assemblies of God. Okay naman po Assemblies of God, di ko po sinasabi na hindi. Kaya ang doctrine ng New Testament Assemblies of God is halos iisa sa Assemblies of God. Kaya po walang nabago doon. Amen. May mga bagay lang siguro, yun nga sabi ko, may will ang Lord, bakit tayo na-separate dito sa Assemblies of God para mas dumami pa. No, may mga bagay na mas dumami pa. So, yun, since 1975, ang founder po nito ay si Reverend Dorocho Tamaken. Okay, nag-umpisa po ito sa St. Peter District, ito po ay sa Abra. Nag-preach po itong founder na ito mula sa Bible School, sa BBI doon sa Manila. Tinawag po siya sa Ilocos hanggang sa Abra, sa kasuluk-sulukan ng Abra, hanggang sa malaganap ang salita ng Lord doon. At praise God, hanggang ngayon ang St. Peter ay nagpapatuloy at sa 18th nga po nitong buwan na ito, magsa-celebrate sila ng anniversary ng ating Antag. At marami na po sila doon, hindi po ako nagkakamali ay, saan si Hana? 35 churches? 25 churches na po ang St. Peter. Amen? And then, ang founder po natin na si Dorocho Tamaken ay kailangang lumisan sa St. Peter, sa Abra. Pumunta po siya sa Apayao province. At dito siya po ay nag-umpisa ng work doon. May mga kasama si pastor, hindi ko na maipanangalanganan na mga pastors na naglingkod doon. Isa nga po dito yung bunga ng ating mga bunga ng ating entag doon sa Abra, sila Reverend Delphine Bayudang, yung pong ating pangalawang JS ngayon. Yan. Sila Pastor Domingo Watil. Marami. Namatay na yung iba, so hindi ko na maalala, no? Pastor Davi, sino mga naunang CBI student. Doon po nag-umpisa yung ating Crossroads Bible Institute, no? Sa Bangal, Abra. Okay? And then sumunod na nga po kami, nabili po yung White House doon sa Banguet, Abra. Doon kami first year ng Bible School. Hanggang sa mapunta na po, kami rin yung kauna-unahang estudyante sa Bacnotan, La Union, nung mabili yun. And then napunta na nga po sila ng Apayao Province, no? Sa pinakamaiklang kwento, sin lang po yung natira sa akin, naging sa akin. And then nakaskasabay dyan, iti Pangulo tayo New Testament Assemblies of God. So nga, nagkaroon din ng mga gawain doon. At hanggang ngayon, meron po sila doon, I think, mga 17 churches. Ngayon, doon sa Apayao na kinabibilangan ng New Testament Assemblies of God. At ang mga anak ni Pastor Tamaken ay mga pastor po doon, manugang anak. At iba pang mga pastor na naging anak din po ng New Testament Assemblies of God. Di ko lang sila may pangalanganan, basta sila po ang mga pastors natin doon. Hanggang sa naipanganak na po itong Saint Paul po doon sa Apayao. Naipanganak naman itong Saint John, ay dagdag itong kinalalagyan natin. Amen. Hindi ho matagal na taon, siguro kailan lang ito ay. Wala pa po itong 20 years. So, may mga 20 years na gano'n, na na-separate ito. May history po ito, no? And then, nadagdag itong pang-5 doon sa Mindanao. Nagkaroon tayo ng Bible School. Ang Hong Kong Church ay nagkaroon ng anak doon sa General Santos City. Ito si Pastor Norberto. At itong si Pastor Roberto ay nag-aalay ng kanyang buhay, nagpunta sa Bible School, sa CBI dito sa Bacnotan, at nag-graduate po siya bilang isang pastor, at siya po yung nag-umpisa ngayon doon sa Jensan. Anak ng Hong Kong po yan, si Pastor, So, ang Jensan ay isa po sa district natin. So, may limang district po ang New Testament Assemblies of God. Okay, yan po, kaya nga po, yan. Salamat sa Lord dahil tayo po ay nagse-celebrate ngayong buwan na ito, the whole month ng ating ika-50th